Magandang araw ho sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga kaguruan mula Luzon, Visayas at saka Mindanao. Hindi masyadong magandang balita para sa mga kaguruan natin sa DepEd, lalong-lalo na sa kanilang mga kaibigan at mga kakilala. Inatasan ng tanggapan ng Ombudsman ang pagsasampa ng mga kasong katiwalaan or graft at pamimiki ng dokumento or falsification laban kay dating kalihim ng edukasyon, Leonor Briones at ilang opisyal mula sa Department of Education at Procurement Services ng Department of Budget and Management or PSDBM. Batay ito sa inilabas na 106 pages na resolusyon last July 4, 2025. Kabilang din sa mga akusado tingnan natin dito, sina Christopher Lau, dating pinuno ng PSDBM. Narito din si Elaine Pasqua, si Madam Annalyn Sevilla, at saka si Director Abanil. Ang kasong ito ay may kaugnayan sa kontrobersyal na pagbili ng 68,500 laptops para sa mga pampublikong guro noong 2021 na may halagang 2.4 billion. Ayon sa ulat, ang laptop ay nagkakahalaga lamang ng 35,406.50 bawat laptop ho. Ngunit ang itinakda ng DBM Procurement Service, ang budget ay nasa 58,300 kada unit. Bukod sa kanila, sangkot din si DepEd Assistant Secretary Malano III, DepEd Director Bragado, DepEd Undersecretary Ladanga, DepEd Supervising Administrative Officer Briones, PSDBM Director Uwayan, PSDBM Procurement Manager Mora, PSDBM Procurement Management Amiho, PSDBM Procurement Management Estrada. Mahalaga na ang 2.4 billion na original sanang ilalaan para sa mobile o internet load ay humigit kumulang na 3.2 milyong mga senior high school students sa buong bansa, ngunit ito ay binaling para sa pagbili ng laptop sa pamamagitan ng mungkahi ng ilang opisyal ng DepEd. Sa kabila ng isyong ito, inaprubahan ni Briones ang 2021 Supplemental Annual Procurement Plan noong May 2021 na siyang naging batayan ng laptop procurement. Ang balitang ito ay mahalagang malaman ng mga guro, lalong-lalo na't direktang apektado ang sektor ng edukasyon sa isyong ito. Ipinapakita rin nito ang kahalagahan ng transparency at pananagutan sa paggamit ng pondo ng pamahalaan, lalo na sa panahon ng krisis kung kailan mas nangangailangan ng suporta ang mga guro at mag-aaral. Ikaw kabayan, kayong mga kaguruan natin sa DepEd, ano ang masasabi niyo sa isyong ito? Magandang araw.